Wala pa siyang arrest warrant na natatanggap mula sa Kongreso. Ito ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Pinaaresto ulit ng Kamara si Roque na nakontempt muli dahil sa hindi pagsusumite ng dokumento na hinihingi ng komite. Pero pag-alma ni Roque, sinisira na umano ng Kongreso ang kanyang pamilya at apektado na ang kanyang mga anak. Ala, kita nyo mga kababayan, iyak na! Sino ba sumira, mga kababayan? Si Roque naman ang gumawa ng ng kalokohan niya, di ba, Machete official? Si Roque ang may gawa na hindi naman tayo, hindi naman ang Pangulo, at hindi naman ang Kongreso, hindi rin ang Senado. Shy boy, di ba? DDS lang daw malakas. Kailan? BMB Alexandre, nandiyan na rin. Sparrow, Kaloyal, Christy, Revenge, Rebeton. Buti nga maliit lang ang kape ko. May nga. Oo, hindi nagtatampo. Kaya nagtatampo. Di ba mga kababayan? Raquel Beck. Sige, tuloy. Buwelta naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na lead chair ng 4 na joint committee sa Kongreso na nag-iimbestiga ng POGO. Hindi ko kami sumira. Tanungin mo ang sarili mo. Tanungin mo sarili mo. Tanungin mo. Ang dapat tanungin, Roque, wag yung iyak ka na iyak. Nagtatago ka na nga eh. Tanungin mo sarili mo. Kung hindi mo ba naman binoylet? Siyempre, kahihiyan ng pamilya mo yan. Kung ano man yung nangyayari ngayon, kahihiyan ng pamilya mo yan. Oy, thank you naman ha, Marky Ramos. Mas idol kita. Ano ba? Di ba mga kababayan? Kahihiyan, nahihiya siya ngayon sa mga pinaggagawa niya. Bakit, mga kababayan? Siya naman ang gumawa nun. May iba bang taong nagnakaw? Mayroon bang ibang taong nagtago at sumama dyan sa pogo-pogo na yan? Di ba? Siya lang din. Kami ba ang Kami ba nagsama kay Mr. Pogi sa ibang bansa? Na pinagdududahan na chinukchak-chenis mo? Di ba? Kayo ba naniniwala na walang kahit na yung pagsama-sama nung si Mr. Pogi? Kayo ba naniniwala, alibugha? Walang kahit na baka mamaya meron diyang pagdating ng panahon maulit-uli yung alin. Yung napanood natin na nag-trending. Balik mo yung mod tako. Visit Joel Q. Balik mo yung mod tako. Ha? Di ba? Sige to, tuloy. Matatanda ang naging sentro ng diskusyon ng Quadcom ang joint account ni Roque sa kanyang aide at dating Mr. Supranational Philippines na si A.R. De La Serna. Ayan na nga, Kita nyo? Nagrereklamo at umiiyak na sino? Si Roque na nasisira na daw yung pamilya niya. Mga kababayan, tingin ko, wala namang ibang sisikin ko talaga kundi yung sarili niya Lahat ng ito, kagagawan niya Di ba? Ulitin ko. Kung hindi ka ba naman lumandi, kung hindi ka ba naman sumama dito, sinama mo tong lalaki na ito. Saan? Sa ibang bansa. Ngayon, pinag-iisipan ng taong bayan na bakla ka. Pinag-iisipan ng tao na bakla ka. Pinag-iisipan ng sa Senado at Kongreso na bakla ka. Diba? Kaya nga pinagtatanggol kita Kung sakaling totoong bakla ka, sabi ko, pasensya nyo na. Pagpasensya nyo na. Tao lang, bakla pa. Diba? Pagpasensya nyo na. Tao lang, bakla pa. Pinagtatanggol pa kita. Sa'yo Maalis mo bang isipin ng mga tao na bakla ka? Bakit? Sa dami-dami ng pwede mong isama sa ibang bansa,
Eto pa. Sino? Eto, si AR de la Serna. Oh, ngayon tatanungin natin yung mga nanonood. Kayo, mga kababayan, mga nanonood, naniniwala ba kayo? Oh, na bakla si Roque? Ang daming naniniwalang bakla ka. Tapos sasabihin mo nahihiya ka. Eh kahit mismo si Abante, abay gusto kang ipakulong sa koreksyonal. Eh kulungan ng mga babae yon. Tanong ko ulit, bakla ka ba? Yung kasi ang iniisip at chismis ng maraming mga Pilipino. Oh, di ba? Dating Mr. Supranational Philippines na si AR Ano sabi dito? Ano? Ulit. Oh. Sumira, tanungin mo ang sarili mo. Matatanda ang naging sentro ng diskusyon ng Quadcom ang joint account ni Roque sa kanyang aide at dating Mr. Supranational Philippines na si AR de la Serna. O, kita mo MD Ro, Shakira? Mami, Granny. Hindi naman kami ang gumawa noon pag-joint account mo. Ay, akala ko, hindi naman kami gumawa ng pagchuchok-chak mo. Akala ko yun ang sasabihin eh. Nag-joint account pala. Akala ko naman kung anong joint. Pwede bang mag-joint ng gano'n? Nag-joint silang ganyan, no? Join. Ay, nako. Ha? Oo. Di ba tapos ngayon sasabihin mo, kami ang dahilan kung ba't nawasak ang pamilya mo. Dagdag Kita mo? pagmamay-ari nila ang bahay sa Benguet kung saan nadakip ang isang Chinese fugitive. Ayan na nga, 'di ba? So anong kasalanan ng ng Kongreso at ng Senado? Kung ang isang pugante, at ang isang ang isang Chinese national na wanted ay matagpuan sa bahay mo. Tama mali? Hindi naman po sila inaakusahan eh. Gusto lamang po natin marinig yung kanilang panig because their accusations hurled at them. Samantala, ilang linggo na ang nakakaraan ng imbitahin ng House Quadcom si dating Pangulong Rodrigo Duterte Siya pa to, isa mga to. Ikaw, Bongo. Ikaw na ang kasunod, Bongo. Ito, shoot sa nasabanga ito. Sino? Tong matandang ito. Sino yung matandang ito? Si Digod nyo. Oh, di ba? Ito, mastermind ninyo. na dumalo sa investigasyon kaugnay sa extrajudicial killings sa ilang Chinese nationals na sangkot sa iligal na droga sa bansa. Oh, tinuturo ito. Lahat na nagsalita na. Dapat ito, no, mga kababayan, ano? Pero hindi pa rin tumutugon sa imbitasyon si Duterte. Wala namang plano ang Kamara na maglabas ng arrest warrant para mapuwersa ang dating Pangulo na dumalo sa mga pagdinig. We extend that courtesy. Eh, dapat lang paatinin nyo si Digong. No? Pero alam nyo, ganito yan. Alam nyo naman si Digong. Magaling magsinungaling si Digong, ano? Magaling magsinungaling yan. Sobrang galing magsinungaling yan. Only to the former president. The same courtesy that we extend to the former president will not be extended sa mga other kawani ng gobyerno. Nauna nang sinabi ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Gerardo Padilla na binati siya ni Duterte matapos mapatay ang tatlong Chinese drug lords sa kulungan noong 2016. Ayan na nga si Duterte, mga kababayan. So lahat ito, mauubos ito. Sa totoo lang. So mga kababayan, nag-enjoy po ako sa inyong pagsama at sana'y ganun din po kayo. Ako po ang inyong lingkod. Muli, ano po? Mike Cervera. Maraming salamat sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike!